Hi FB friends. Hi grandmas out there. Sa mga lula, sa mga mamila, sa mga mamala. So while nag rest ko sa akong mata, tanatan-aw ko sa akong ceiling nga need pa i-paint. So nakahuna ko nga kay nakadumduman ko sa akong mga apo. So nakahuna ko nga unsa ka ko nga klase sa pagka lola. So naaman ko nagatubang ko diri sa laptop. So na kapangita dayon ko nga unsa-unsa day ang mga klase-klase sa mga lola. So base sa article nga ako nabasa ikan sa YouTube or sa Google, na ay 7 different types of grandmas. So kini nga article written last November 30, 2015. So there are 7 different types of grandmas. So dili lang 7 siguro, pero nga ako lang na open diri kay nangita malagi ko nga ala mga klase-klase sa lola pa. Unsa ka ko asa ka ko nagdalong. So ang akong mama is also grandmother naman. Sad siya kay naa naman siya mga apo. So ako siya makita nga usa ka siya kabuutan kay nga lula sa iyang mga apo. Mubantay pag siyang apo bisan pa sa iyang edad. O siya sa ka-spoiler nga lola kay di ganyan pabunalan ang iyang apo. So naka-remember ko sa una when dito pa misa kami ginagpuyo nga katong akong anak nga muli gay sa balay kay tuwa man siya nagpuyo sa iyang nagpuyo sa mama sa akong bana. Muli na gay siya sa balay magkuan dayon mga gid siya itlog gid ang iyang gusto din siya magpaluto og itlog bisan na isudan mga gid siya itlog. So ako pud nga pagkamama masuko ko kay di ko gusto nga mag-spoil ang akong anak ko sila ko nga unsay naa sudan sa lamisa mo gini ang kaunon. Pero akong mama kay loving man lagi kay siya sa iyang anak, kasab-an ko niya kay gamay raman daw kuno ng itlog ngano man gid kuno nga dili man gid nako ihatag, dili man gid nako lutuan nga itlog raman na. So mo to kasab-an pud ko sa akong mama kay akong anak kuno talag sara mo uli sa balay, pag uli sa balay magmanya ug naisudan diha dili gid kay gusto gid siya mga itlog. So ako na realize ato nga time nga siguro gusto gid siya magmanya sa ako kay wala biya siya sa ako nagpuyo to biya siya sa iyang isa pod ka lola sa akong bana. Akong mama pod sa ako pong mama isip lola pod siya sa akong anak, suko gid siya sa ako kay itlog raman daw ngano man nga ako mang idalo nga gusto niya nga unsa gusto sa akong anak ihatag. Tuwas na siguro kung isa pero para sa ako dili. So mo ni siya kamo isip o sa ka grandma mga grandmommies out there. So unsa ka mo nga type? Okay, number 1 is the stylish and posh grandma. So unsa man na siya? Kini siya nga grandma is kanang hilig kay paarte-arte siyang mga anak. Sus magponytail sa iyang apo, magpagwapa siyang apo. Alam mo gi magpili sa sinina siyang anak unsa gusto siyang anak. Kaya naman she's the one you go to for fashion advice. Lola, unsa na ni Lola kanang nindot na ba kani akong gawon karon Lola? Kay gusto siya nga ang iyang apo is fashionista. So kini siya nga Lola, murag financially stable ni siya, kwartahan ni siya nga lola kay mo gini mag-uban siyang apo pagdala dito sa iyang apo sa kuan kanang salon magpa-manicure, pedicure siyang kuan mo pag magpa-style sa iyang apo. Ang iyang concern sa iyang apo kay ang suuton kanira gyud ang iyang suuton kay kanang musimba kinira gid kay mo adto sa mall. So ang tawag ani niya kay glam grand.
But she will come into her own when her grandchildren are older, helping them paint their toenails with her nail varnish and giving brilliant presents. And she is ever ready to take you out on a shopping spree. So, kamo, ingani ba mo nga pagka-grandma? So, kini siya nga grandmother is kwartahan, di ba? So, pensionada siguro na siya nga grandma. Ang ikaduha nga grandma is the wise and know-it-all grandma. Wise kuno nga pagka-grandma. Ngano kang wise ni siya nga grandma? So, kini siya nga grandma is traditional grandma. So, sa man siya storyteller, guardian of tales, rhymes and songs to be passed from one generation to the next. So, di rin ako makuha ng ma-describe ang akong mama. Kay sa iya ganing mga anak dagan na kay siya mga kanta nga mga karaan, mga traditional songs nga iyang gi-share sa iyang anak. How much more sa iyang apo. Katong mga kanta nga may batang gamay sa buntod kang tatay nanay nga tinukod. May batang gamay na mintana buutan kadto nga bata. So mougid na si ang akong mama nga lola sa akong mga apo. So tuluan po niya ang niyang mga apo kanta nga kuan kanang mga kinaraan gyud nga mga kanta, mga binisaya pa o mga tula pod motudlo pod siya ana yang kuan nga katong mga rhymes nga binisaya bitaw nga kanang tuba-tuba ayaw katumba kay si Inday akong gihigugma. Sa iya sad na siya. So mo consider na ko ma-describe na ko akong mama nga ingani siya ngadto sa iyang mga apo, mapinanggaon kay siya unsa pa dayon siya. She may seem a little boss. She is also famous for her many superstitious beliefs. Daghang kay siya mga patutuo. They annoy us sometimes with their never-ending stories, but remember they always have our best interest at heart. So dili kita masumhan sa iyang mga bedtime stories. Dayon daghan po kay ni siya og they are also the ones that tend to keep record of how well we are doing academically, always inquiring about our report cards and term tests. On the plus side, if we do well, we know there is a good gift on the way. So mo ni siya ang ikaduha klase sa grandma. Unsa ni siya nga klase? Klase sa grandma is the wise and know-it-all grandma, which is akong i-describe ang akong mama. Grandma sa iyang mga apo. Number 3 is the adventurous and sporty grandma. So adventurous and sporty grandma. So as a grandma, murag kini nga description kay murag na ako diri kay bisan pa og at gulang nako kay sporty man gyapon ko. Gani makigdula pa manggali ko sa akong apo volleyball, badminton, makigdula ko sa akong mga apo. So diri siguro ko na belong. Pero napog ko a little bit sa number 2 kay hilig man po ko basa sa books sa akong apo, Bible books. So unsa na ay description ani nga grandma, the adventurous and sporty grandma. She breezes in straight from the pool or the tennis court, energy radiating from her, following the principle that children will have fun if granny is having fun. Sporty grannies can be counted on to share their enthusiasm with their grandchildren and get them off to a good start in their choosing sports. So mao ni siyang mga grandma nga willing kay mag-uban sa ilang mga apo sa badminton, sa swimming, sa dance sports o tanan nga mga klase-klase nga gipang-atinan sa ilang mga apo mo ni sila nga mga grandma.
So ako nang gi-wish nga someday ingani po ko sa akong mga apo, akong willingness to be with my grandchildren nga mo attend sila og kuan chess tournament, mo attend sila volleyball tournament. I am very much willing para sa akong mga apo. So pwede gyapon ko ani, ganahan gyapon ko ani nga type of grandma. Number 4 is the rock and roll and partying grandma. So moning mga mama nga kanang hinayawon, gusto ka ay mag-party uban sa iyang mga anak. Turn to when your parents don't give you permission to go out. So kung ang imong mama dili mo go out sa imo, so ang grandma moingon nga, oy nganong dili man na nimo paadtuon nga kanang ipa-experience po na siya didto og sayaw-sayaw baile sa kalye, pa-experience po na siya didto og disco. Ayaw ka balaka kay ako mo bantay anang imong mga anak. So mo na siya the rock and roll and partying grandma. So she's always the one providing endless amounts of fun, and sometimes she has more friends than you that makes you a little jealous. Oh, grabe kini nga grandma. May kini siya PR. Ang number 5 is the superhero grandma. Ano superhero ni siya nga grandma? Kay she's the one who rescues you when you have a huge project due tomorrow and you are hurrying to finish. So kini nga grandma mo gini mo tabang nimo sa imong mga projects, sus naaday ni siya. So ako ning gaka-imagine sa akong mga lola sa school nga alak abti kay mo buhat sa mga projects sa ilang mga apo. Full support kaayo kay ang ilang anak kay mga working mom man. So ang lula mo update kaayo mo follow up nga, teacher unsa day project ni Juan, teacher unsa day project ni Maria. Kay mo din ni sila mo buhat, kapit na lang sila mo take og exam, teacher pila day score, teacher unsa day kuan kanang unsa day kanang pointers para sa exam, teacher. So they give a great deal of time and energy to the relationship with their grandchildren. You run to her in times of crisis. So mo ni silang mga lulang madaganan usab sa ilang mga apo, pag-abot na sa ilang mga project, pag-abot na sa ilang mga requirements sa school. So number 5, the loving and caring grandma. So unsa ni sila nga mga grandma? Hands-on granny knows by instinct how to get a burp out of a baby. Wala usay naapod ko ani nga murag kabalo pud tanan, makapatulog gid sa apo. Hands-on granny, halos tala nga kwaon ang apo sa mama kay ang lola gid mo ay magpatulog, magsayaw, magbantay. So na-experience gyapon ako na sa lola sa akong anak nga sa diyang nag-anak ko, siya pod pagkatulog lang diha kay ako rin magpatulog aning imong baby ni baby. So yung anak siya. So mo ni siya ang loving and caring grandma. Dayon. She quite likes the smell of baby vomit and won't mind if her grandchild messes up her hair and sticks his fingers up her nose. She always has tissues about her person for mopping dribble and wiping noses, and will spend hours on the floor playing with toddlers. As her grandchildren get older, she will make almost anything for them, training herself, for example, to become a skillful baker. Very rare that she's not already one, making the best ever cupcakes and brownies. She'll even make it fun family activity. It is from her that you end up learning all the important life lesson of how to cook and clean others. So mo ni siya nga klase loving and caring. So loving day kay now caring ang mama nga tudluan ka unsa ay household chores, unsaan pagluto sa pancake, unsaan pagprito sa isda. Dayon magpatulog sa baby. So mo ni siya ang loving grandma. So number
Number 7, the last but not least, is the old-fashioned and boring grandma. Hala, old-fashioned pa gid og boring. Unsa ka ni siya? So she will never be able to grasp how an alarm system on the internet works. So old-fashioned gid kaayo, di gid ka mao motuklok sa kuan, sa keyboard sa laptop. Di gid gali ka ba umutubag sa telephone. Ayun. The old-fashioned granny is a cuddly shape, has gray hair, and wears slippers and drops off in front of the TV. She is, however, also a less accommodating kind of granny, and they tend to complain a lot. Alaka, mo ni siya granny nga sige lag complain. Ngano man ni. Unsaon man na. Determined to let her parents know that she doesn't hold with new ways of doing things. Maingon ra gini siya nga, mao gid ni amo kani adto, dili gid na pwede karon. Kani adto gyud mao ra gid ni siya. Then she's the type you can't have an interesting conversation with. Well, you have to excuse them. They are old and pretty much set in their ways. Fashion. So dili gid na siya ika kuan sa mga apo. Dili ganahan ang mga apo ani kay old fashion. Sige lagi ingon nga, kamo karon ning anak mo, kami sa una. Sige lang ing anak, kami sa una. Sus, wala gid mi TV. Kami sa una mahugas gid mi plato. Kay syempre wa man may mga helper kani adto. Kami sa una wala gid mi TV. Kay syempre wa man may mga TV kani adto, radyo raman. So mao na siya niya. Kinisad nga, lola, sige lag ingon nga, sige lag, no, walay saba. Kailangan dili mo agik-ik. Kailangan naragi ka sa balay. Kailangan dili ka magsiglaag-laag. Kailangan at 10 o'clock na nagi ka diri sa balay. So mo ni sila nga lola. Old fashion nga dahil ni sila nga lola. Nya digi ka pakatawon og wakhak. Nya kailangan gid ka nga kanang demure ka kaayo. Demure kaayo ang ilang mga apo. So we are blessed with different grandparents. They play different roles in every child's life. Sometimes they get on our nerves and annoy us, but remember, next to your parents, they are the ones that love you the most. So ako nga pagkalula usahay bitaw may misinterpret ko kay murag sobra kay ko kuan kaayo mapinanggaon sa kong apo nga usahay di ay nakoy lesson nga na-learn na ala ka dili naman dai ko dapat ang ingon ana. Kaya usay ma-misinterpret dayon sa parents. Kasi mo rin ko sa kong anak nga, ma, dili lagi ing anak, ma. Ayun na lagi may labti kay kanang naaman mi. So ako sa dayon, mahit dayon ko kay kanang ang ako ramang gid is love na ko kung mga apo na kanang ang ako lang gid is para sa kaayuhan sa kong apo. So which is sometimes nga nakapanghimasok na dai ko sa life sa akong sa mga ginikanan naaman dai sila. So yung anak ko nga klase sa pagkalula pero mapinanggaan ko sa akong mga apo. Kung naang akong mga apo sa andili ko mahiluna kay kanang yung mga atiman di kasi I am very happy kung mingon gali na ang mga akong anak nga maibilin sus dako kay kung kalipay with open arms dayon ako ginang tagaag time bisay unsa nako ka busy kay mandagko biyan as sila mo biyan na ang imong kuan para sa ako kanang my apo is my life. That's all for today's video. Kamo diha unsa ka asa ka mo nga klase sa grandma na belong. But bisan pag unsa nga klase lahi ra gyud ang lola. Lahi ra gyud ang apo. Sometimes kung naa kay wala na buhat sa imo bitong anak, imong bawion didto sa imong apo. So mo ay siguro na nga malabian pagpangga ang
kang kana bitang ang wala nimo nabuhat sa imong anak, ang imong mga lessons nga na learn sa diyang nakaanak ka, murag didto nimo bawion sa imong mga apo. That's all for today's video. Thank you for listening. I hope you learned something. So, no copyright infringement. Kato ako itong gi-research. Ako itong gibasa taken from the Google. Bye-bye!